Alright mga tol, mainit na balita ang ating panonoorin at ating bibigyan ng komentaryo at reaksyon. Dahil sabi rito mga kapatid, mula rito sa Net25 News and Information, pinataas ng China ang military activities malapit sa Taiwan at pinaghahasa ang kakayahang magsagawa ng surprise attack. Ayon sa Taiwanese Defense Ministry, yan ay ulat mga kapatid mula sa Taiwanese Defense Ministry. Magsasagawa di umano mga kapatid o pinaplano daw ng China na magsagawa ng surprise attack sa Taiwan. Ako po, alamin natin ito mga tol. Bakit natin dapat alamin? Napakalapit lang nito sa atin . Kung naaalala ninyo mga kapatid, yung presidente na mismo natin ang nagsabi na kung sakasakali daw magkaroon ng kaguluhan dyan sa Taiwan. Diba? At sumali na ang Amerika. No, sa pagitan ng Amerika at ng China, mga tol, dahil sa Taiwan, malabo daw. Malabo daw, there's no way, sabi yung ganun mga kapatid, na hindi tayo masangkot dyan. So kailangan nating alamin kung ano ang mga nagaganap dito. No, samahan ninyo ako mga tol, bigyan natin to ng reaction video. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. China is increasing military activities near Taiwan and honing its ability to stage a surprise attack. Ito ang naging babala ng Taiwanese Defense Ministry sa pinakabagong ulat nito ukol sa estado ng seguridad ng kanilang bansa. Matagal nang pinagpaplanuhan niya ng Matagal na itong pinagpaplanuhan ng China mga tol. More than 60 decades na ata nilang gustong sakupin o gustong makuha itong Taiwan. Ito kasi yung tinakbuhan, itong islang to, tinakbuhan ng mga natalo nila dati doon sa kanilang civil war. Di ba na naig ang communist CCP doon sa China. Tapos yung mga natalo, dito nagpunta sa Taiwan, doon sila bumuo ng gobyerno. Ngayon mga kapatid, gusto nilang mabawi, gusto nilang makuha at sinasabi nilang itong Taiwan is part ng kanilang territory. Part yan ng kanilang bansa. Pero ayaw pumayag ng Taiwan. Ang gusto nila independent sila mga tol. Hiwalay silang gobyerno, ayaw nilang mapasakop dito sa China. So ngayon mga tol, lahat ng paraan ay ginagawa ng China para makuha nila to. Do ang Taiwan ayaw pumayag pero alam naman natin mga kapatid kung gaano kadesidido itong China at sabi na nga nila dati, inevitable. No? Hindi maiiwasan yan mga tol. Ligan natin. Kung pakikinggan mo, parehong Chinese din yung salita nila. The CCP increasing military power and frequent use of gray zone coercion have posed military danger, sabing ganon. And challenges to the Indo-Pacific region and even global security. While further exacerbating the instability of the situation in the Taiwan Strait. In response to changes in the international situation and regional environment. Countries in the region have mostly increased their defense budgets and strengthened. Mostly sa mga bansa na andirito sa rehiyon na to ay nag-increase ng defense budget and strengthen kasi nagre-ready rin yan mga tol. Lahat yan maaapektuhan pag nagkaroon ng kaguluhan dito . Diba? Kasi, diba, ito, daanan to mga tol. Itong South China Sea, daanan niya ng almost 3% ba? Ng kalakal sa buong mundo. So, alam nyo mga tol, no, nakakainggit yung maraming bansa dito sa palibot ng South China Sea nagtaas ng defense budget nila. Samantalang ang Pilipinas, ito yung pinaka-sentro ngayon ng dispute ng usapin di ba? Yung pinaka-pinag-uusapan lagi yung sa pagitan ng China at saka ng Pilipinas. Pero nag-increase pa tayo ng budget mga tol? Their defense capabilities to respond to various security challenges and threats. Umaasa lang tayo sa tulong ng iba mga tol.
Base ito sa pinakabagong defense assessment na isinagawa ng Taiwanese National Ministry of Defense na inilabas nila nitong Huwebes. Sa ulat na inilabas tuwing bawat 2 taon, inilahad ng Taiwan na mula 2022 ay may 7 malaking war games na isinagawa sa paligid ng isla ng China. Diyan nagiging general yung mga general nila eh. Sa war games, simulation, 'di ba? Doon sila nagiging general. Doon sila mga tol, sabak na sabak. Doon veterans mga tol, ito mga kasundaluhan ng China sa mga war games, simulation, mga ganyan, no? Pero syempre mga tol, since nga sila ay palakas ng palakas, palaki ng palaki, mas nagiging moderno ang kanilang mga sandatahan, mga tol, yung kanilang mga kagamitan, mga assets nila talagang mga high-tech na, no, mga modern talaga. Syempre kahit naman sinong bansa mga tol, no, mai-intimidate kapag ganun kalaki ang gustong sumakop sa iyo, di ba? Tulad na lamang nitong Taiwan mga kapatid, tignan mo naman kung gaano kaliit ang bansa nila. Mas malaki pa nga ang Luzon diyan. Pero syempre ganun pa man, alam naman nating mas angat ang bansa nila kumpara sa atin. Pero ang pinupunto natin diyan, sobrang liit ng Taiwan at kung tutuusin, kayang-kaya talaga silang sakupin ng China kung sisimulan ng China ngayon. Kaso marami silang isinasaalang-alang din kasi syempre ang Taiwan di naman yan lalaban mag-isa lang. Maraming tutulong dyan mga tol, alam naman natin yon. So ang gusto ng China kasi kung hanggat maaari manalo sila sa labanan o sa gera nang walang nangyayaring gera. Alam niyo yung art of war nila. Hanggat maaari, makuha nila yung pakay nila nang hindi na dumadaan pa sa dahas. So, ito yung ginagawa nila. Binabraso, tinatakot, hanggang sa matakot ka, sumuko ka na lang. So, panalo na sila sa laban nang walang nangyayaring aktwal na laban. Diba? So, sa loob ng ilang dekada, mga tol, ganun ang paulit-ulit nilang ginagawa dito sa Taiwan. Gumagamit si Beijing o ang Beijing ngayon ng mga tinatawag na gray zone harassment tactics katulad ng Coast Guard patrols, paninira ng undersea cables, surveillance balloons na hindi tuwirang digmaan pero naglalagay ng pressure sa Taiwan at nagtataas naman ang tensyon sa buong rehiyon. Di ba? Yan yung nila yun yung taktika nila art of war mga tol. Hanggang sa masindak na lang, matakot na lang at tuluyan ng sumuko yung ginigipit nila para at least mga kapatid, walang nangyaring totoong labanan. Walang casualties, walang nasawi. Pero nanalo sila, nakuha nila yung gusto nila. Yun yung paulit-ulit nilang taktikang ginagawa. Halimbawa na lang dito sa West Philippine Sea, di ba? Ang madalas nilang ginagawa yung mga gray zone tactics din nila. Yung mga pagbangga, panggitgit, tapos sasabihin nila tayo daw ang gumitgit, tayo bumangga. Mga ganong mga taktika. Tapos para mas mapalayas nila tayo nang hindi na sila gagamit pa ng puwersa, ang pinaka-epektibong paraan ngayon na ginagamit nila is magde-declare sila na sasabihin nila na magsasagawa kami ng live fire exercises. Syempre, sino ba namang gustong pumagit na o gumit na doon sa may live fire exercises? Makatamaan ka pa nun, live fire nga di ba? So ang gagawin natin, aalis na lang tayo. Di ba? O sino nanalo? Di ba? Panalo na naman sila doon. Pag di naman tayo umalis at nagsagawa talaga sila ng live fire exercises, kasalanan pa ulit natin dahil binalaan na nga tayo, nagmatigas pa tayo. So parang wala tayong choice di ba? Na inaasahan nilang magre-resulta sa pag-atake ng mas maliliit na bansa sa Beijing na magiging mitsa naman ang tuluyang pakikipaggera at pananatili ng tensyon sa buong rehiyon. Na inaasahan nilang magre-resulta sa pag-atake ng mas maliliit na bansa sa Beijing na magiging mitsa naman ang tuluyang pakikipaggera at pananakop ng China. Hindi rin kasi alam nyo, ang lakas ng impluwensya ng China kaya hindi sila basta-basta aatakihin. Diba? Ang lakas ng impluwensya nila mga tol. Nagpapautang sila sa mga bansa. Ang gusto nilang hawakan sa leeg yan. Diba yung ibang mga bansa rito, diba walang kibo sa ipinaglalaban ng Pilipinas kasi nakikinabang sila Partikular na nabigyang pansin ang paggamit ng cyber warfare, misinformation, deepfake videos at manipulation sa social media upang wasakin ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno at sa suporta sa depensa. Ganun nangyayari dito sa Pilipinas. Ganun nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya nga, tayo mga kapatid, gumagawa tayo ng reaction and commentary para kahit papano is mamulat yung ating mga kababayan
na sa modernong panahon ngayon, hindi kayo dapat basta-basta nagpapapaniwala sa mga napapanood nyo lang sa social media. Diba? Hindi kayo basta-basta nagpapapaniwala doon sa sinasabi ng iba. Alamin nyo muna, tignan nyo rin kung yun ba'y tumutugma sa totoong mga balita. Diba? Yun ba'y tumutugma sa sinasabi ng ating militar. Ayon din sa ulat, may posibilidad na biglang gawing aktwal na labanan ng mga drills para mailihis ang pagpaplano at pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa international community upang depensahan ang sarili nito. O kunyari, kunyari war games lang, biglang aatake na pala. Sa harap ng lumalalang presyon, malinaw na sinisikap ng Taiwan na maging handa sa anumang bantang militar o diplomatiko. In accordance with the military strategic guidance of defense firmness and multi-layered deterrence, the National Army has built a combat readiness direction of multi-domain, denial, and resilient defense. Emphasizing agile and rapid combat readiness response asymmetric tactics. Decentralized operation and weakening strategies and in accordance with the 4 principles. Building asymmetric combat capability to strengthen combat resilience. Improve reserve combat capability and gray zone response energy. Improve the overall defense force. So handa rin talaga ang Taiwan, and create a reliable combat force that can effectively deter and repel enemy invasion. Yun yung ginagawa nila ngayon para talagang tagumpay na mapigil o kumbaga hindi magtagumpay yung balak na pag-atake ng mga kalaban. Alam nyo, kailangan din ng Pilipinas yan . Pero ako sa tingin ko, hindi rito sa atin magsisimula ang labanan. Dito talaga sa Taiwan at saka sa China. Siguro magiging involved lang tayo talaga dyan, mga tol. Isa yan, mga kapatid, sa dapat pinaghahandaan din natin. Kasi nga, napakarami nating mga kababayan di ba, na nagtatrabaho dyan. Siyempre, una-una, kailangan nating silang ilikas dyan, yung mga mahiipit. Diba? Tapos napakalapit lang din ang ating bansa dyan sa Taiwan. Sa taas lang natin yan, di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.